96.7 Destiny Radio. Saya lang. Magandang morning, everybody. It's a very happy Wednesday. Very mainit Wednesday. Aba, summer na. Kaya ikaw ay wala namang pasok, ha? Ikaw ay maligo. Hinahapo ako, Kuya Boy. Tumakbo ko. Yan, ganyan pagka lagi mga pahiga-higa, lagi mga nakaupo lamang sa sa computer, wala man lang exercise. Ayan, isang takbo, hapo. Hinahapo ako, nakakainis. Si Kuya Carl hindi to hahapuin kapag kapag nagtatakbo to, nag-exercise na to. Ano ng mga exercise mo, Kuya Carl? Nagbili ka ng pang push-up, 'di ba? Yung yung mayroong parang board na sinusukutan ng mga yung handler kemig, 'di ba? May mga handle. Tapos meron din siya nung ano nga ba yung yung may rubber ba yun? Umimik ka nga diyan. Ayan. Kinig na ba ako? Yan, kinig ka na. Yan, resistance bands. Yun yung madaming 'di ba? Madaming tali. Tapos may mga yung sa'yo nga lang, yung walang mga kulay. Oo, yung akin ay purong itim lang kasi purong ako itim. Bumili kasi ako nung ganun, ang daming rainbow colors. Siyempre, kailangan pinangangatawan na siya. O, yung hirap nun, nandun nata ako sa pang-apat na level. Di ba may mga level? Oo, doon ako sa pang-apat. Ano ba yun? Isang lang? Isang exercise? Hindi, isang band lang yung ginagamit pag nag-i-increase ka na level. O pinagsasabay-sabay mo yung Pwede kang ganun. Pwede ang gawin mo ay halimbawa isang band, katumbas niya ay 20 kilograms halimbawa. Hindi kayo higit. Tapos parang magaan sa'yo, try mo naman yung second level kung merong kasunod pang level yung iyo. Tapos halimbawa, tapos na yung lahat ng levels mo dun sa iyong equipment, pwede mong idagdag yung pinakahuli-uli. Okay. So pwede siyang magkakasama. Oo, siya, grabe. Akala ko nung una, hindi mabigat. Pabanat-banat lang. Ganyan. Yung pala, kasi pag nagre-resistance bands, dapat, ang tawag nila doon negative. Alam mo yun, yung negative? Hindi, kasi hindi ako nag-exercise. Yung pag bibitawan mo yung mabagal. Okay. Diba, binanat mong ganun. Yung pagbitaw mo ay mabagal. So yun yung pinakang procedure ng exercise, yun yung doon ka na. Kasi wala siyang bigat talaga eh. Okay. Lang talaga siya, resistance lang talaga siya, tension siya. I-retain mo yung tension as much as possible para ngayon alam ko na mag-e-exercise na ulit ako. Hindi lang yung basta ganun ka lang ng ganun. Hindi pa. Akala ko dati gaganang-ganang ka lang tapos gina. Kaya pala pag ganun mo, ang bilis bumaba. Oo. Diba kasi ginaganon ko dati, ang bilis bumaba, tapos gagano, kala ko yun yung exercise, yung iangat mo. Yung pala ay yung i-hold mo siya. Yun pala, mali pala yung ginagawa ko, Kuya Boyd, kaya pala ako hinahapo ngayon. Pati mag-cardio ka, mag-exercise, jogging, walking, yung jogging, ganun. Kaso ang problema nga, inaamad ako lumabas. Pati ang hirap sa Sariaya mag-jogging. Yes. Pag harap mo kagad tricycle. Ayan, di ba? Lahat kasi doon, kalye na tinubuan ng bayan yan eh. Gusto ko yung treadmill lang, yung nasa bahay lang ako tapos hindi gumagalaw, yung doon lang natakbo sa isang lugar. As meron din ako nung roller. Roller? Yung ab roller ba yun? Ganun. Parang naka-push up? Yes, tapos ikot-ikot yan, ganun. Gugulong-gulong mo para yun sa core mo. Di ba sa ganito? Pili ko nga nagka-ab ako nun isa lang. Nabuo siya na gitna. Oh my God. Naging tabs. Pero nagkaroon ako dito dalawa. Tapos ay hindi ko na tinuloy ulit. Kasi actually, ang sakit sa katawan. Ang abs naman ay talagang meron na tayo. Ang nangyayari lang, matatabunan lang siya. Yes. Sabi nga nila, ako proud ako. Sabi ko may abs ako. Mahal ko lang talaga yung abs ko. Kaya kino-cover ko siya. Kasi ayoko siya natatouch ng iba. Ganun. Ayoko nakikita. Shy type yung abs ko eh. Parang hindi lamigin. Ayan, tama. Kuya Boyet, love natin yung ating abs. Diba? Good morning daw dito, Kuya Carl, sabi ni Ma'am Flores. Ma'am Flores, hello po, good morning po. Morning daw sa ating lahat. Sino pa binabati mo, Ma'am Flores? Sino kayo mga nasa live ko? Napakadami namang nasa live. Blessed morning daw. Hello po sa inyong lahat. At ayan, nakapanayam natin ang kasamang Kuya Carl. Ngayong umagang ito. Dapat yun na yung natin, dapat yun na yung mga tawagan natin ngayon sa mga ka-DJ natin. Tayo ay mga magkakasama tayo, diba? Kapit bisig, tayo ay join the union. We are the joiners. Yan, magkakasama.
Ay naku, welcome sa Dear Diaries everybody. Sa mga kabubukas pa lang ng inyong mga radyo. Inyong kapiling kasama, makulit kit yung Papa. Me, my name is Papa Del, ang DJ ng ingay. Grabe. Basahin na natin itong letter natin to bago ito mabulok dito, Kuya Boye. Pero bago yan, gusto kong magkape. Gusto ko yung kape. Mahilig kasi ako sa kape. So, kape tayo more on pero yung kapeng healthy dapat, yung natural. Yan. Kaya sa mga mahihilig dyan sa kape, nais makaranas ng dagdag na enerhiya at lakas ng katawan, ito ang rekomendasyon ko for you. Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Oo, hindi lang yan basta kape ha. Meron yung 3 mabibisang sangkap na Agaricus blazei, morel mushroom, panax ginseng at spirulina, mga powerful ingredients na tumutulong sa pagpapalakas ng iyong immune system, pagpapabuti ng mental focus at pagpapataas ng overall energy. Agaricus blazei, morel mushroom ay kilala sa mga health benefits nito, lalo na sa pagpapalakas ng katawan. Samantalang ang panax ginseng ay tumutulong upang manatili kang alerto at focus sa buong araw. Kaya perfect ito para sa mga busy katulad mo na may pasok ngayon kahit holiday. At hindi lang yan, may spirulina pa, isang superfood na nagbibigay ng natural nutrients na makatutulong sa ating digestion and bowel movements. Sarap ang hinihintay nyo, subukan na Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix, kape na may dagdag na benepisyo. Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix, ang sarap ng natural. Pag si kasamang bags na bumabanggit nun, ang sarap ng natural. Ganon niya basahin yung mamamawis kapag nadinig mo. Basahin na natin ang the letter. Eto na ang ating letter na nanggaling kay kasamang Joy. Sabi niya dito, Hello Papa Del. Itago mo na lang ako sa pangalang Joy. I feel like the world is against me. Hinahapo pa rin ako, Kuya Boy. Ramdam niyo ba doon sa paghinga yung pagod ko? Tumakbo kasi ako, guys, kasi malapit nang pumasok yung show ko, tapos kailangan ko ng tubig. So tumakbo ako sa baba. Tapos pumunta pa ako sa likod para sa kusina, tapos ay kubaw ng tubig. Tumakbo ulit ako pataas, paikot. Pagdating ko dito, tantananan, hapo. Okay, tuloy natin yung letter. At 26, feeling ko wala na akong use sa mundo. Ay, grabe ka naman, Joy. Meron pa naman. Currently unemployed and looking for work, but I always fail my interviews kasi hindi na nagre-reach out sa akin after ng initial or final interview. Ay, damang-dama kita, Joy. Hindi na mga nagre-reach out after ng initial interview. Damang-dama. I also cancel my initial interviews with some companies kasi wala na akong motivation to push through my career. I feel like I'm trying my best, pero hindi enough. May over 2 years experience naman ako sa expertise ko, pero once interviewed, grabe nakaba ko. I know I'm really not good with interviews, plus kabado pa. Recently, I broke up with my partner kasi feeling ko burden na ako sa kanya. I also got scammed with my previous company earlier this year. Bigla na lang nag-close ang company and they didn't even pay us. Na-address ko na sa DOLE and they have not replied to me yet. I have loans to pay due to being unemployed. Tambak-tambak ang utang sa credit card. Never-ending family problems, tapos now I feel like a burden to everyone around me. At 26, I feel like I'm hopeless. Grew up in a low middle class family and my siblings are thriving while ako as bunso, eto nasa bahay. Hindi kami family oriented so I don't usually share my secrets sa kanila. I used to be so madaldal sa mga kaibigan ko pero now, mas prefer ko na I'm on my own and just keep my problems to myself.
Yes, I'm losing hope. I'm overweight, unemployed, selfish, and got no motivation to live life. Kung ano ako now, kabaliktaran ng kung ano ako dati. Before pandemic, I was an achiever. Since grade school till college, I always perform in class and extracurricular activities, honors and such. Pero now, 360 degrees ang nangyari. Mali yung calculation mo, dapat 180 degrees lang. Kasi pag 360 degrees, bumalik ka doon sa ano, kung ano ka. Mali. Ulitin mo yung letter mo. Dapat 180, di ba? Tama ba ako? Pag 180 palikod, di ba? Oh, dapat 180 degrees kasi pag 360, bumalik ka sa unahan. Doon sa ano, so hindi ka kabaliktaran. No? Mali yung calculations mo, Joy. Yung ang dami mo ng problema, kinorek ka pa doon sa calculations mo. Sorry, Joy. Tuloy natin yung letter. I don't know how to survive all these things happening to me now, but taking one day at a time, I guess. Honestly, I never felt jealousy over my friends or siblings kahit they're thriving, seeing them sa social media. Hindi ako naiinggit or what. Sometimes, tinitreat ko yun as motivation when I feel like it. Pero most of the time, I deeply feel happy for them kasi they're successful in their own path. Kaya yun, maybe soon, I'll have my shining moment as well. Salamat sa pagbabasa, Papa Del. Joy. Hi, Joy. Hi. Alam mo, Joy, ganyan talaga minsan ang life. Medyo malakas yung dagok, malakas yung tulak, madaming suntok, sipa, ganyan. Yan talaga, buhay, gano'n. Pero, very coincidence. May pinost ako kagabi sa aking story na nakita ko lang na nabungkal ko sa aking mga dating content. Na sabi ko doon ay, sometimes talaga may mga struggles tayo sa buhay na hindi natin kaya. Kasi 'di ba, lumaki tayo na sinasabi na lahat ng struggles, lahat ng problemang ibinibigay sa atin, kaya natin 'yan, malalampasan natin 'yan. Laging ganoon yung sinasabi sa atin. Pero minsan may mga problema tayong hindi natin kaya na wala tayong ibang magagawa kundi ipagpasa Diyos na lang. Diba, minsan binibigyan tayo ng problema na hindi natin kayang lutasin to remind us na tayo'y tao lamang at kailangan nating tawagin ang pangalan niya. Diba? Sometimes may ganun. Pero ultimately, buhay mo pa rin naman yan. You are in control pa rin. Pwede nating sabihin, it's all in the mind. Pero hindi din eh. Di ba? Kasi may mga moments talaga na circumstances talaga ay parang sobrang laki, di ba? Napaka-obvious na wala tayong bandaan. Minsan nangyayari yun. Ano ba dapat gawin? Take control kung ano nangyayari. Alam mo kung ano nangyayari sa life mo. Wala kang work, hindi ka matanggap sa mga pinag-a-applyan mo, pwede kang magtrabaho sa bahay. Diba? Konting pindot lang sa internet, diba? Work from home. Ang daming options magtrabaho sa bahay. Pwede ka mag-freelancing. Hindi ako marunong mag-edit. Pumunta ka sa YouTube, i-type mo doon how to edit. O pag-aralan mo kung paano. Diba, dati nga hindi tayo marunong magsalita, natuto lang tayong magsalita. Diba? Lahat ng bagay na papag-aralan. Diba? Magtinda ka ng saging. O, wala nagbabawal sa'yo nun. O, ipiprito mo lang yung saging. Pumunta ka sa labas ng bahay mo. Oy, saging kayo dyan! Diba? O, may work ka na, may pinagkakakitaan ka na. Diba? Madaling sabihin, mahirap gawin, pero anong magagawa mo? Diba?
nandiyan ka sa nandiyan ka sa sitwasyon na yan eh. Ganun talaga, magkakaiba tayo ng baraha sa mundong ito. Merong mga taong pinanganak na meron ng 5 milyon sa bank account nila kahit wala pa silang bangko. Meron na mga tao na pinanganak na kahit 5 wala. Ang alam lang natin, Joy, talaga, hindi papatak sa lap mo, hindi papatak sa kamay mo, hindi papatak sa harapan mo ang bubuhay sa'yo, di ba? Didiskarte ka. Aaralin mo yung mga bagay-bagay. Di ba? Kung malulungkot ka lang sa isang tabi, magmumukmo ka lang dyan sa isang tabi, feeling sorry for yourself kasi you're overweight, you're unemployed, and everything, ay sino magliligtas sa iyo? Ako. Ay ako nga, naghihirap din sa buhay kong ito, di ba? May napanood ako sinabi ni Jiro One sa Pana Time, kahapon ata. Sabi niya, we all have our own fish to fry. Lahat daw tayo may pinipritong isda. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin, pero feeling ko applicable dito. Lahat tayo may kanya-kanya pinagdadaanan. Na tunay naman yan, ito yung pinagdadaanan mo. At walang ibang magpiprito ng isdang yan para sa'yo, kundi ikaw. Diba? O at least ikaw alam mo na kung alam mo kung ano yung circumstances mo. Alam mo yung position mo kung nasaan ka na ngayon. Wala kang work, hindi ka makapasok, humanap ka ng ibang paraan. Ang daming paraan sa mundong ibabaw. Diba? Hindi ko nga alam kung paano kausapin mo yung ibang tao, diba? Mag-interview ka sa iba, paano ba yung ginawa? Mari, paano ba yan? Diba? May nakita kang kapitbahay mo na merong alam ko pa paano inegosyo ang bagay-bagay, puntahan mo yun. Tanong mo sa kanya kung paano niya sinimulan, paano kanya matutulungan. Alam mo ba yung mga taong yung mga taong nagiging successful sa buhay, yung mga taong merong mga, kunyari yan, yung mga successful na business, ganyan. Pag tinanong mo yung mga yan, sila? Happy silang mag-share. Happy silang i-share yung blessings, yung knowledge na natutunan nila. Hindi lang yung secret recipe kasi kanilang secret recipe yon, di ba? Pero yung alam mo yon, yung motivation, yung diskarte, yung tatag ng loob, pwede lang i-share di ba? Yung paano nila sinimulan and all, di ba? Maging curious ka lang. And also, you're 26. Sino may sabing kailangan figure out mo na yung life ng 26 ka nang bago ka mag-30? Yan nagiging problema sa mga 20 anyos nating mga ka-destiny, di ba? Sa edad na 20 to 30, feeling natin kailangan, alam na natin kung ano yung meaning ng buhay. Feeling natin kailangan figured out na natin yung buhay. Hindi natin alam. Hindi nyo alam, ha? 40 to 50 years old ang mga tao, hanggang 60 yung mga yan, hindi pa rin nila alam kung ano yung essence ng buhay talaga, ha? Hindi pa nila na-figure out ang secret ng lahat. Diba? Hindi pa nila na-figure out yung buhay. May problema pa rin silang pinagdadaanan. Diba? So you're not a failure. Hindi ka nawawala. O sige, pumikit ka lang ng konti, nawawala ka ng konti. Pero mahanap yung daan. Mga bata mo pa, 26 ka pa lang. Try lang ng try. Ano lang yan siya? Redirection, di ba? Baka ka lang muna, naka-bench ka lang muna para sa ibang bagay. Sabi nga nila, yun daw, yung pagpana, di ba? Yung pagpapana ka, di ba, hinihigit mo? Sabi nila yung mas malayong higit sa'yo, tapos pag nilet go ka na, mas malayo yung mararating mo. Baka ganun. Di ba? So, habang nakabangko ka pa dyan, habang nandiyan ka pa lang, wala ka pa masyadong ginagawa, sharpen the axe. Di ba? I-improve mo muna yung i-improve mo muna yung self mo, i-improve mo muna yung yung skill set mo. Di ba? Aral muna ng mga bagay-bagay. Para pag ipinresenta mo na yung sarili mo sa ibang lugar, di ba, meron ka ng skills na ihaharap. Ito yung kakayahan ko. Ganon. Kaya mo yan, Joe. Ikaw pa ba? Alang susuko sa pamilyang to. Sumuko susuntokin. Nananakit. O, Joy, ha? O, magano ka muna. Ipa-strong mo muna ang iyong self, ha? Learn new skills, learn more skills. Ayan. The more the merrier. 10:22 oras sa mga kapula ng Pilipinas. Maraming salamat sa mga tumambay pamula kanina sa mga oras na ito.
Thank you very much. Ako pa yung magpapaalam na ha. Muli tayo magkikinigan bukas, same time, same voice, same frequency. This has been Dear Diaries and this has been your Papa. DJ na ingay, grabe. My name is Papa Del. Wala maglilipat ha. Radyo nyo dito lang sa istasyong pinipili ang saya. Kami po ang 96.7 Destiny Radio. Saya lang.